Yan, good morning mga farmers. Nandito ako ngayon sa aking harap ng bahay, dito sa garden. So, i-explain ko sa inyo kung bakit ko ginagamit itong organic. No? At matagal ko na itong ginagamit. Ito po yung nakita nyo dun sa ah, pinaka ng ating title. So, yung organic po. Ito po ay fermented fruit juice. Ayan. Madalas ko ito ginagamit sa aking mga tanim. So, ang tanong ngayon, why I'm using organic? Bakit ginagamit ko ang organic sa aking garden? So, ano ba yung mga dapat na ginagawa pag organic ang tanim mo? So, ang una kong ginagawa dito sa land preparation nito sa garden, ito pong ano niya ay lupa niya ay ginagamitan ko siya ng ng ipa ng palay or carbonized rice hull. So, hinahaluan ko ito. Kung makikita nyo, mayroon siyang itim-itim. Ayan. May mga itim-itim po yan. Nakita nyo mga yan. So, ito ay mahalo pong compost din. Galing sa ating mga kitchen scrub. Pag nabubulok siya, hinahalo ko dito. So, yun po yung preparation po ito sa lupa niya. Pangalawa ay yung paggamit ko na ng itong organic na to. Fermented fruit juice. So, ito ay madalas ko ina-apply pag umaga. So, kagaya nitong mga tanim natin na green leafy. Yan. Ito po yung mustasa at pechay. May halo kasing pechay yan. At ito po ay ina-apply ko every morning. Ayan. At ito po ini-spray ko sa sa mga dahon. Yan, spray natin to sa umaga. Between 7 to 9 AM or 10 AM yung pag-spray natin. Bakit natin dinidirect sa kanyang sa dahon? Para dito niya kunin yung kanyang nutrient na makuha dito sa ginawa natin na organic na direct ko dito sa dahon. Ayan. So minsan ginagamitan ko rin ng sa lupa. Pero iba po yung ginilagay ko doon na organic. So i-apply natin to every 3 days. So ito po yung madalas kong ginagamit. Kaya ganito siya kalago, no? Makita nyo naman. Ayan. Ayan. Pwede rin po hapon po yung paglagay between 4 to 6 PM ng hapon. Pag hindi nyo maharap maglagay ng umaga. Ayan. Pero usually dito, umaga ako naglalagay. Para pag sikat ng araw ay automatic agad may kakainin siyang nutrient direct sa kanyang mga dahon. Yan, ginagamit ko rin to sa talong, talim na talong. Ayan. Isa pang rason kung bakit dito sa kanyang mga dahon. Dito rin kasing gumagawa ng kanyang pagkain, sariling pagkain ng plants. So, pag dito siya kumakain, mas madalas sa pag nilagyan natin to, dito niya rin kinukuha itong nutrient. Yan. Tapos sa mga tanim natin na ganito, okra. Yan. Malilit pa itong okra, no? Yan, ginagamit ko rin to sa mga sili, tanim na sili, or bell pepper. Yan. Para mabilis yung paglaki niya. Ayan, yung pangatlong bagay na ginagawa ko ng organic ay itong insect control. Ayan, hindi tayo maiwasan kagaya nito, may mga butas. Ayan. So hindi ko to ginagamitan ng chemical para madali kagad yung mga uod, sugpo ba. Hindi ko ginagamitan ng chemical. So ang ginagamit ko dito ay yung mga ginagamit din ng organic, like yung sabon
May ano, may kasamang oil. Yan. Yung lagi kong pinagkokontrol dito. Kasi hindi maiwasan yan. Ganito, butas-butasan nila yung mga dahon. So, ginagamit ko rin dito sa mga tanim natin na wansoy. Ito po yung wansoy natin nun. Malalaki na. Tapos yung pagpapaliki ko po ng mga gaya nito, color bed, ito po ay kamatis. Yan. Para mabilis siyang lumaki at pag lumaki na, pwede natin transfer. Actually, ito pwede na siyang transfer sa sa taniman. So, yan. Yan yung mga dalas natin ginagamit. Ito yung wansoy, no? Actually, itong wansoy, pwede na itong anihin, itong mga dahon nyo. Para magkaroon pa siya ulit ng mga panibagong dahon na bago. Ayan. So, yung pinakita natin dito ay yung lead preparation niya, mga compost na ginamit po natin dito. Pangalawa, yung paggamit po ng fertilizer, gaya nito, yung fermented fruit juice. Pangatlo, yung pesticide, pest control. Yung paggamit po ng mga pesticide po niya para makontrol po yung mga insecticide. So, yun po yung tatlong ginagamit ko dito sa organic. So, ang organic po ay napakahalaga, no? At it's more healthier than organic. So, yung paggamit po ng organic ay napaka busisi po talagang gawin. Kasi nga, every 3 days, mag-apply ka. And then, pag may uod, kailangan mo mag-apply ng pang-uod. Na nakikita na nila sa kusina, yung paggamit po ng sabon, tsaka yung oil. So, yun po yung mga bagay po na ginagamit po dito sa organic. At pagdating po sa organic po, ang market value po nito ay napakataas. Kung ikaw ay nagtitinda ng organic, napakataas talaga kasi itong pong paggamit po ng organic ay hindi po madaling gawin. Kumbaga, tine-check mo talaga every day yung mga tanim mo. And then, pag nakitaan mo siya ng mga uod, kailangan mo mag-spray. And then, dito yung mga materials din na ginagamit, like yung fermented fruit juice. Bibili ka ng sample yung papaya, ganun. Dito kasi may mga tanimang papaya, so yun ang ginagamit ko. Saka yung saging. And then, pero pag yung binili mo lahat ng mga materials na gagamitin mo sa organic, ay mapapamahal ka rin ka talaga. So, yun po yung number one. And then, sa mga binibili natin sa bayan na organic talaga, mataas talaga yung presyo kasi hindi siya madaling alagaan. Although healthier siya, compare po dun sa non-organic. Kasi sa chemical, bibigay ng sakit at hindi pa safe kainin. Itong organic, safe po kainin siya. So, hanggang dito na po yung natin. Sana ay nakatulong po ako sa paggamit po ng organic. Why I'm using organic in my garden. Napakalaga po itong gamitin. Sana po ay may natutunan po kayo. Maraming salamat sa ating mga viewers, sa mga ating subscribers. At don't forget sa subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat. Yag Timan Nalon. Bye.